Sa susunod, Apo, huwag ka na maglalabas dahil kumikilos na naman sila. Sila? Sino pong sila, Lo? Natutunan nilang lumapit sa mga aswang para humingi ng tulong. Natutunan nilang hindi lahat ng aswang ay masama. Kung magiging bangkilan man ako, ikaw ang una kong magiging biktima. Magandang hapon sa inyo, Miss Esperanza. Lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na din sa tagapakinig ng inyong channel. Bakit kaya kung anong mga pangyayari na hindi nakadokumento sa buhay natin ang siyang karanasan na magbibigay sa atin ng matinding aral? Mga karanasan na hindi mo makikita sa mga litrato o kaya sa TV. Mga karanasan na magpapamulat sa'yo sa katotohanan ng buhay na ito. Nangyari ito kasagsagan noong 1980s sa isang liblib na nayon ng Bohol. Ako si Paulo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lolo! May dala akong balita! Ano bang pinagsisisigaw mo, Apo? Kung makasigaw ka naman, akala mo sinusugot tayo ng mga Hapones. Lolo, may patay eh. Mahabaging Diyos, saan mo naman nakuha ang balitang yan, Apo? Napadaan po ako dun sa may basuran malapit sa bahay nila Aling Tising. Lolo, nakakaawa po siya. Ikaw talaga, Paulo, Apo. Kung saan-saan ka kasi naglalakwatsa kaya kung ano-anong krimen na lang ang nakikita mo. Ang sama naman po nung gumawa nun sa kanya. Lolo, wakwak yung dibdib niya tapos nakita ko yung mga daliri niya putol din. Sa susunod, Apo, huwag ka na maglalabas dahil kumikilos na naman sila. Sila? Sino pong sila, Lo? Ang mga lahi ng bangkilan. Bangkilan? Ano po yun? Uri po ba ng hayop yun sa gubat, Lolo? Hindi sila hayop, Paulo. Kung hindi kabayan natin. Ang ibig niyo po bang sabihin tao din sila? Oo, Paulo. Mga kapwa Pilipino na namuhay pa sa panahon ng Espanyol. Espanyol? Ang tagal naman nun, Lolo. Wala lang taong nabubuhay ngayon na nanirahan pa sa mga panahon ng Espanyol, no? Naku, ikaw, Lolo, ha? Ang lakas mo din mang trip, eh. Pinaglololoko mo ata ako, eh. Apo, makinig ka. Sa paligid, may mabubuti at may masasama. Ang mga bangkilan ay mga grupo ng kababaihan na kabayan natin na nawalan ng pag-asang makamit pa nila ang kalayaan kung kaya't sila'y kumapit sa isang Diyos ng dilim. Diyos ng dilim, ho? Si Aswang ang kanilang Diyos. Dahil sa katapatan nila kay Aswang, ay binigyan sila nito ng kapangyarihan na makapagbagong anyo. Ngunit ang maging kapalit nun ay ang gutom na hindi masusolusyonan ng kahit na anong pagkain ng tao. Kahit anong anyo po? Kahit baboy o aso kaya nila maging ganon? Kahit uwak, kalabaw pa yan. Paulo, kayang-kaya nila. Ginawa silang asawa ni Aswang, kaya't kagaya nito, sila din ay hayok sa laman at dugo. Asawa? Di ba sabi mo, Lo, grupo sila ng mga kababaihan, ibig sabihin, maraming asawa si Aswang. Parang ganon na nga, Apo. Ang babaero naman ng Aswang na yan. Pag ako lumaki, Lo, pwede din po ba ako magkaroon ng maraming asawa? Maghunos dili ka sa pinagsasabi mo, Apo. Pag nagmahal ka, isa lang at wala nang iba pa. Bakit si Aswang ang dami niyang asawa? Kasi si Aswang siya. Ikaw, aswang ka ba? Hindi. Pero parang masaya maging aswang kasi marami silang asawa eh. Abay, loko kang bata ka, ha? Kunin mo nga yung mga kagamitan ko doon sa may altar at gagawa ko ng isang langis na pang-alkontra sa mga bangkilan. Okay po, Lo. Masusunod po. Bilisan mo. Akin na nga yung ngipin. Po? Yung ngipin mula sa tagabantay na engkanto sa may sapa na natalo ko. Amin at papakuluan ko. Ito na po. Pakiabot na din ng pinatoy yung dila ng baka at pakpak ng uwak na tagabantay sa kuweba. Opo. Ito na po, Lolo. Eto,
Tapos na ang lahat at nakapag-orasyon na din ako kanina. Kaya papakuluan na lang natin yan buong maghapon. Lolo, may tanong lang ako. Ano yun, Apo? May ulam ba tayo? Naku, patay. Nalagay ko din pala ang buong manok dun sa ginawang langis na ulam natin. Naku po, nasa hog ko. Ay, balik ka po. Ulitin natin. Lolo naman eh. Sa tanda ng lolo ko, ay may pagka makakalimutin na din ito. At minsan pa, kailangan mong lakasan ang boses mo para marinig ka niya kasi mahina na ang pandinig niya. Pero ang lolo ko, ang pinakaastig sa aming nayon dahil siya lang naman ang magaling na manggagamot ng aming nayon at subok na ang kanyang kakayahan ng aming mga kapitbahay. Lolo, kamusta na kaya sila nanay at tatay, no? Magdasal na lang tayo, Apo, na nasa mabuti silang kalagayan. Bakit pa kasi ang tagal umabot ng mga liham dito sa atin? Alam mo naman, Apo, na nasa malayo ang magulang mo. Nasa Middle East sila kaya hintay-hintay na lang tayo. Kasi uuwi sila dito sa atin ng 2 linggo tapos aalis sila ng 2 taon. Hindi naman po patas yun, no? Pwede po ba na kausapin ng amo ni Mama at saka ni Papa, Lo? Kausapin? Abay, bakit naman? Kausapin mo sila na ipauwi sila Mama at Papa dito gabi-gabi para sama-sama na tayo. Nako, patay tayo dyan, Apo. Pero huwag kang mag-alala. At kakausapin ko sila kaya huwag na malungkot ang pogi kong Apo, ha? Pogi, ikaw talaga, Lo, binobola mo pa ako, ha? Ano yun? Parang may kumalampag, ha? Sa bubong, parang may naglalakad. Oo nga, Lo, no? Labasin ko lang po, Lo, para makita ko kung ano. Huwag! Huwag kang lumabas, Apo. Pa kung anong nilalang pa yung nandyan. Lolo, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Kasama mo ang lolo. Hoy, kung sino ka man na nandyan sa itaas ng bubong, pumaba ka rito at dito tayo magtutuos. Hindi ako natatakot sa'yo. Lolo, huwag mong galitin. Baka bumaba talaga yan dito. May protection tayo, Apo, kaya magiging ligtas tayo dito. Parang umalis na po, Lo. May pagaspas ng pakpak ako narinig papalayo eh. Malamang natakot na yon dahil ako si Tonyo, ang bantog na manggagamot sa Nayon Makipot. Hay nako, Lolo, huwag kang magsisisigaw dyan. Natutulog na yung mga tao gabi na, oh. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Aking pogi na, Apo. Sige na, matulog na tayo. Lolo, kung lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Saan naman tayo lilipat, Aber? At saka wala akong pera pambili ng lupa. Magkano po ba ang lupa, Lo? May 10 pesos po ako dito sa alkansya. Nako, wag na. Kukulangin lang yan, Apo. Ang bangkilan kasi, palagi na lang tayo ginugulo dito, Lo. Nakakatakot po. Ay, sus. Wala yan silang panama sa akin, Apo. Kahit saan tayo pumunta, meron din ganon. Kaya wala din pinag-iba kung aalis tayo dito. Ganun po ba? Sige, makatulog na nga lang po. Tara, Lo, tulog na lang po tayo. Naku, mabuti pa. Hindi ko maintindihan noon kung bakit kahit gaano kadelikado ang buhay na meron kami, hindi magawa-gawa ng aking lolo maging ang mga tao na nakatira doon na lisanin ang lugar. Pero isang gabi, ang siyang nagpamulat sa akin na hindi pala bangkilan ang dapat nakatakutan, kundi kapwa Pilipino mo pa na higit pang mas masahol sa kahit anong aswang. Paolo, Apo, matutulog na ako. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Dito lang po ako, Lolo, sa kwarto niyo po. Baka mamaya pa po ako matutulog. Aayusin ko na lang tong tsinelas ko na naputol kasi lalagyan ko ng tali. Ikaw bahala, ha? Oo siya, hihiga na ako. Pag matulog ka na, huwag mong kakalimutan na patayin yung mga lampara. Baka bukas, hindi na tayo magising dahil natusta na tayo. Opo, Lo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po yung kakalimutan. Siguraduhin mo lang. Baka mapaaga ang pagkikita natin ni San Pedro niyan. Lolo naman, tatandaan ko po. Pagkatapos ko ayusin tong tsinelas ko, papatayin ko po yung lampara. At saka, Lo, alam mo ba? Lo, ang dali makatulog, naghihilig pa oh. Tulong! Tulong! Parangawan niyo po! Tulungan niyo po ako! Teka, tao yun ah. Nagsisisigaw ngayon ah. Parangawan niyo na! Pagbuksan niyo ako ng pinto! Tao po?
May gising po ba dyan sa loob? Sino ka? Bata, tulungan mo naman ako. Parang awa mo na. Hindi ako masamang tao. Teka lang po Sabi kasi ng lolo ko, huwag ako magtitiwala kani-kanino eh. Hindi ako masama. Isa akong sundalo. Sige na bata, papasukin mo ako, parang awa mo na. Dyan ka lang po at pagbubuksan kita ng pinto. Maraming salamat bata. Ay, hala, duguan po pala kayo. Hindi naman to masyadong malalim bata. Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan ngayong gabi. Yung sugat niyo po, ano pong gagawin natin dyan? Huhugasan ko lang to ng tubig at tatalian ng malinis na tela. Teka, ikaw lang ba mag-isa dito? Hindi po. May lolo po akong kasama pero natutulog na siya. Ganun ba bata? Maraming salamat sa pagpapatuloy. Walang anuman ho. Kailangan niyo pa po ba ng unan tsaka ng kumot? Huwag na bata. Sanay na kaming mga sundalo sa lamig at isa pa, hindi naman ako magtatagal dito. Aalis din ako kinabukasan. Sige po, matutulog na din po ako kasi... pero hindi ko po kayo papasokin sa kwarto kasi baka magalit ho si lolo. Ayos lang bata. Dito lang ako pero iwan mo na lang na nakasindi ang lampara. Sige po, matutulog na po ako. Tulad nga ng sinabi ng sundalo sa akin, ay iniwan kong nakasindi ang lampara bilang ilaw niya. Kinabukasan ay mas nauna pang gumising ang aking lolo Tonyo na siya namang kinataka niya kung sino ang lalaki na natutulog sa may upuan na kawayan. Ito talagang batang si Paolo. Sinabi na patayin yung lampara eh. Paggising yan mamaya pagsasabihan ko talaga yan. Nako, paano na lang kung nasunog kami habang natutulog? Ay anak ng baka. At sino ba itong lalaking ito? Ang himbing pa ng tulog. Kung paluin ko kaya ito ng sandok. Aray! Hoy! Sino ka at bakit dito ka natutulog sa bahay ng may bahay? Mabuting tao po ako. Opo, nakitulog lang po ako dito. At sinong nagpatuloy sa'yo dito, ha? Yung apo ko? Humihilik nga yun, pati puwet eh. Yung apo niyo po talaga nagpatuloy sa akin dito kagabi po. Abay, sinong niloloko mo? Ako? Ay, naku, hindi po. Hindi ko kayo niloloko. Anong hindi? Lolo, ang ingay niyo naman po, natutulog pa ako eh. Hoy, kilala mo ba to? Nakapasok sa bahay eh. Ay, oo po. Ako po yung nagpapasok sa kanya kagabi kasi wala daw po siyang matutulugan. Lo, kawawa naman siya eh. At saka, isa pa po siyang sundalo. Sundalo baka mo? Sundalo ka? Opo, isa po akong sundalo. Bakit hindi mo sinabi agad? Napalo pa kita tuloy ng sandok. Bakit ka napunta dito? Sa pagkakaalam ko, sa kabilang bundok ang kampo. May nangyari po kasi kasagsagan ng paglalakbay namin pabalik ng kampo. Bakit? Ano nangyari? At bakit wala ang mga kasamahan mo? Nadakip po kasi kami ng mga rebelde sa daan. Kaya ginawa kaming bihag at dinala sa kanilang kuta. Po, nabihag po kayo ng mga rebelde? Oo. Ano bang pangalan mo? Ignacio po ang pangalan ko. At ako lang po ang nakaligtas sa amin mula sa mga rebelde. Ang pangalan ko po ay Paolo at siya naman po si Lolo Tonyo ko. Bakit ka napatpat dito sa nayon namin? Ang layo dito mula sa engkwentro ng mga sundalo at rebelde. Ganito po kasi yung nangyari para mas maintindihan niyo po. Ikukwento ko po lahat-lahat. Nung panahon po na nadakip kami, nakaranas po kami ng pang-aabusong pisikal. Kung hindi ilulublub ang mukha namin sa tubig, ay papasuan kami gamit ang mainit na bagay. At kung mamalasin pa, ikaw mapagtitripan at puputulan ka nila ng kahit anong parte ng katawan mo. Ang sama naman po nila. Bakit po nila ginagawa yan? Mga aswang din po ba sila, Lo? Hindi, Apo. Kapwa Pilipino natin sila na tumalikod sa gobyerno. Masyado din naman kasing magulo ang Pilipinas. Ganun nga ho eh. Dahil kahit gaano kahirap ang pamumuhay dito sa Pilipinas, ay pwede naman tayo mamuhay ng patas at hindi mananakit pero iba talaga ang mga rebelde. May sarili silang layunin na pinaglalaban. Bakit ginagawa po nila yung mga bagay na yan sa kapwa nila Pilipino? Alam mo bata, mahirap magkasundo ang mga Pilipino sa isang bagay dahil iba-ibang pinaglalaban nila. May gusto ng katarungan at meron ding iba na gusto nila ipaghiganti ang pait na naranasan nila sa buhay. Magsumbong sila sa mga kagaya niyo pong sundalo. Hindi ko naman nila lahat pero may mga abusado at gahaman sa pera. Kaya kung hihingi ka ng tulong pero wala ka naman datong para sa buhayang yon, wala ka pa rin. Kung wag na lang po kayo mag-away kaya? Nako,
Mahirap yung bata. Kung wala kaming gagawin, sino ang magpoprotekta sa mga hamak na sibilyan? Wala kaming pagpipilian kung hindi ay itutok ang sarili naming baril sa kapwa Pilipino. Yun talaga ang buhay. Tapos po, ano pong mangyayari sa mga kasamahan nyo? Ito na nga ang mas nakakakilabot eh. Araw-araw, may mga sibilyan silang ginagahasa dun sa kuta nila kung saan kami kinulong. Hanggang sa isang gabi, may isang babae silang bihag na dinala sa kanilang kuta. Babae po? Bakit po? Ano pong ginawa nila sa babae? Hindi sila ang may ginawa sa babae. Kung hindi, ang babae ang may ginawa sa kanila. Sa tingin ko, mukhang alam ko na ang sinasabi mong yan ha. Nung makapasok yung babae sa loob, may narinig kami isang sigaw. Maya-maya hanggang nagkagulo-gulo na. Nagpapaputok na sila kung saan-saan kaya ginawa namin yung pagkakataon ng mga kasamahan ko na makatakas. Pero nabigo pa rin kami. Nasundan kayo kasi lahat kayo sugatan, hindi ba? Nung nasa may gubat na kami sa sobrang dilim, tsaka kung aswang yun kasi sisigaw yung mga kasamahan ko at biglang maglalaho na parang may humihila sa kanilang paitaas. At alam ko kung anong klaseng aswang yung sumalakay sa amin. Bangkilan. Ang babaeng naging bihag nila sa gabing yon. Isa siyang bangkilan. Para na ako masisiraan ng bait sa nangyayari sa bansa eh. Yung akala kong kwento tungkol sa mga bangkilan ay panakot lang pero mukhang totoo nga na minsan naging katulong yan sila sa pagpuksa ng mga Hapones noong World War II. Yun din ang sabi-sabi ng mga matatanda. Matanda na ako pero mas matanda pa yung nagsabi sa akin noon, ganon. Saan ho sila? Pwede ba sila makausap? Para kahit papano malaman ko kung anong pwedeng gawin para matalo ko yung bangkilan na sumalaki sa mga kasamahan ko. Patungkol dyan. Andun sila sa ilalim ng lupa. Patay na. Sobrang tanda na kasi nila, baka ako susunod na din. Lolo, huwag po kayong magsabi ng ganyan, natatakot po ako. Hindi pa naman kita iiwan na po. Pero dadating din ang panahon na mawawala si Lolo. Sige ho, alis na po ako. Maraming salamat sa pagpapatuloy po. Saan ka pupunta? Mahina ka pa ho. Baka ho may makasalubong ako sa daan ng mga sundalo din. Nako, tito ko na lang magpahinga muna. May alam ako sa panggagamot pero hindi ito kagaya ng medisina. Kadalasan ang kagamitan ko ay herbal at may mga buhay na salita din. Ay, wag na ho. Baka kasi may impeksyon. Hindi naman ho hindi ako nagtitiwala sa kakayahan nyo pero sana maintindihan nyo ang pinanggagalingan ko. Naiintindihan kita, kabayan. Aray! Sige po, mauna na po ako. Ayan na nga ba sinasabi ko Magpahinga ka muna. Wala namang problema sa amin ni Paolo kung mananatili ka dito kahit ilang mga araw pa yan para makabawi ka ng lakas. Maraming salamat po. Ipapahinga ko na lang po ito. Hayaan niyo po ako na makabawi ng lakas. Ako naman po ang tutulong sa nayo ninyo. Nanatili si Kuya Ignacio sa amin ng mga ilang araw para ipahinga ang kanyang natamo ng mga sugat. Noong unang panahon kasi, malakas ang diwa ng bayanihan kung kaya't para sa lolo ko, parang pamilya na si Kuya Ignacio dahil pareho kaming Pilipino. At higit sa lahat, siya ay isang lingkod bayan na sundalo. Doon sa nayon namin, likas na matulungin ang mga tao at likas din na matatakutin. Kaya mapagpaniwala sila sa mga pamahiin at kwentong bayan, lalo na sa mga aswang. Lo, parang may narinig po akong putok ng kung ano. Ha? Wala naman akong narinig po. Baka guni-guni mo lang yung narinig mo. May mga putok po talaga, Mang Tonyo. Mukhang hindi magtatagal at matutuntun din itong nayon nyo ng mga rebelde. Huwag naman sana. Masyado na akong matanda para maglakad at lumikas at maging ang mga kapitbahay ko dito ay may edad na din. Yung mga anak nila may bago pang anak na sanggol. Sanggol? Mas delikado pala dito kasi kung maraming sanggol dito, makakaapekto sa kanilang mga polusyon sa hangin mula sa gera. Nako, subukan mo pagsabihan yung mga tao dito at hindi yan sila makikinig sa'yo. Masyado na silang nasanay sa pagtitiis kaya ayaw na nilang humiwalay sa nayong ito. Ganun naman po palagi ang Pilipino, sanay sa tiis. Paano ba kasi? Yung problema, taong 1982 pa pero ang solusyon, dadating mga 100 taon pa. Yung apektado, malamang patay na. Kaya wala tayong magagawa kung hindi magtiis. Yun na nga yung problema Bakit tayo magtitiis dito kung marami naman lugar na pwedeng lipatan? Pera, yan ang kulang sa amin dito.
Alam mo ba na may nakatira dito sa nayon namin na piniling mamasukan ng trabaho sa ibang bansa at ang iba umuwi dito kabaong na? Nakakalungkot lang ang sistema. Parang paikot-ikot lang tayo eh. Marami kasing mangmang sa panahon natin ngayon, Ignacio. Ang mahal ng gastusin sa pag-aaral. May mga magulang na pinili na lang nilang ararong ipahawak sa kanilang anak imbis na lapis. Hay, araro. Kainis naman. Kung makaka-jackpot ka pa, gagambalain ka pa ng mga bangkilan na yan. Ano pa po ba ang mas malalim na kalaman mo sa mga bangkilan na yan, Mang Tonyo? Nasa mga lahi ng dato yung mga kababaihan na yan. Kaya nga pagsapit ng umaga, magaganda. Pero paggabi, yung mukha nila hindi mo masikmura. Nagiging hayop eh. Sana, ubusin na sila ng Diyos. Mga salot. May kasabihan nga tayo, matagal mamatay ang masamang damo. Sinabi mo pa, Mang Tonyo. Minsan nga, naiisip ko baka masamang damo talaga ako. Antigo na ako pero eto pa rin at buhay. Sa hirap ba naman ang buhay dito sa Pilipinas, gusto ko nang humimlay eh. Huwag naman po kayo magsabi ng ganyan, Mang Tonyo. Kailangan pa po kayo ng apo nyo. Si Paulo Bacamo. Yung bata na yan, mulat yan sa katotohanan sa bayan. Medyo may pagkapilyo nga lang, bata pa kasi. Hoy, Paolo, pilyo ka daw, sabi ng lolo mo. Hindi kaya, good boy kaya ako Kuya Ignacio no? Hindi nga lang ako perpekto kasi tao ako. Nangatwiran pa talaga. Paulo, may nakalimutan ka yata na gawain ngayong araw. Hindi ba't may usapan tayo kagabi? Opo, eto na po lo. Mag-iigib na po ko. Kukunin ko lang yung mga balde. Bilisan mo lang ha. Nung nakaraan naligo ka pa sa may sapa sa kakaumuwi dito apo. Paano na lang kung biglang lumakas yung agos ng tubig? Nag-iingat naman po ako tapos marami po kaming magkakasama doon. Sige na lo, alis na po ako. Huwag ka magtatagal ha. Umuwi ka kaagad. Opo. Nakakatuwa po talaga kayong maglolo. Dahil sa liblib ang nayon namin, ay wala kaming kuryente at tubig. Kaya sa may sapa ako nag-iigib kasama ng iba pang mga kabataan at kung minsan ay napagkakatuwaan namin na maligo rito. Ngunit iba ang naging ganap ng araw na yon. Dahil imbes na mga kapwa batang nag-iigib ang aking datnan, ay isang magandang dalaga na nakahandusay na duguan. Lolo, Kuya Ignacio, Ano yan, Paolo? Ano yun apo? Bakit pa kasi ang hilig mong sumigaw? may babae po dun sa may sapa, duguan. Ano? Opo, totoo. Halika, Paolo. Sama mo ko. Sige po, dito po tayo Kuya Ignacio. Diyos ko. Anong ginawa nila sa'yo? Miss. Tignan niyo po, huminga pa siya. Dalhin natin siya sa lolo Tonyo mo para magamot siya. Paolo, bubuhatin ko yung babae. Susunod na lang po ko sa inyo Kuya Ignacio. Ito na ba yung babae na sinasabi mo, Paulo? Opo, lo. Nako, lintik na. Kanina lang galing dito si Marites. Yung sanggol daw, inaatake ng hika. Binigyan ko na ng lunas. Kailangan ko pa gumawa ng langis ulit. Naubusan kasi ako. Paano ba yan, Lolo? Parang patong-patong naman itong mga problema natin sa nayon ngayon. Nayari na. Malayo pa naman tayo sa bayan. At isa pa, walang hospital sa lugar na ito. Kailangan pa natin tumawid sa ibang isla para makapunta sa ospital at magamot yung mga sanggol. Kung nakaligtas lang sana yung medic namin sa grupo. Naku, Lo, paano na po tayo niyan? Gagawa ako ng paraan. Kung hindi lang sana maaga namatay ang ama ko, mas marami pa sana akong alam sa panggagamot ngayon. Tubig. Gusto ko ng tubig. Ano daw? Tubig daw po. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, apo? Kumilis ka na at kumuha ka ng tubig. Opo. Ito na po yung tubig, miss. Maraming salamat sa inyo. Taga saan ka ba? At bakit dapat ka sa may sapa? Iha, Taga Sibugay po ako. Marivik po ang pangalan ko. si Bugay. Sa kabilang isla pa yon. Nabihag po ako ng mga rebelde at dinala rito pero nakatakas po ako. Teka, nabihag ka din ng mga rebelde? Kaya pala pamilyar ka sa akin. Ang totoo niyan, nakatakas ako kasi tumalon ako sa ilog malapit sa kuta ng mga rebelde. Hindi ko alam na malalim pala yun kaya inanod ako papunta sa sapa. Naku,
Ang sama naman ng mga dumakip sa'yo, Miss Ganda. Pasakit talaga yung mga rebelde eh. Pareho lang naman tayong Pilipino dito. Matapos ang tagpong yun, ay mas naintindihan ko na higit na mas delikado ang kapwa mo Pilipino. Kung may dapat mang katakutan, ay ang bangis ng kapwa-tao at hindi ang aswang na sinasabi ni Lolo Tonyo. Higit na mas maraming biktima ang masasamang tao kesa bangkilan. Mang Tonyo, mukhang wala pa rin pinagbago eh. Mas lalong lumulubha yung mga lagay ng sanggol. Napadaan ako sa bahay malapit sa may sapa. Patay na daw yung sanggol nila. Oh, bakit ka naman naiiyak dyan, Apo? Kasi, sabi nila Lolo, manloloko ka daw. Hindi ka daw totoong manggagamot kasi hindi naman daw gumagaling yung mga sanggol na nagkakasakit sa nayon. Ano? Sino may sabi niyan, Paolo? Ituro mo sa akin at susuntukin ko. Masyado naman yatang ungas ang mga yan. Walang utang na loob. Kumalma ka, Ignacio. Wala tayong mapapala kung papairalin natin ang init ng ulo. Isa ka pa eh. Sa sobrang kalma mo, duda din ako sa'yo. Simula nang dumating ka dito, palagi na lang may namamatay na sanggol dito sa nayon. Nagtataka ako kung anong anyo nakatago dyan sa maganda mong muka. Kuya Ignacio, tama na po. Hindi, Paolo eh. Tignan mo nga ang puti ng balat niyan. Hindi naman kulay Pinay yan eh. Prangkahin mo nga kami, Marivic. Aswang ka ano? Kung aswang ka, ano ka? Bangkilan? Nakakasakit na yung mga sinasabi mo, Ignacio. Hindi ako aswang at mas lalong hindi ako bangkilan. Kung magiging bangkilan man ako, ikaw ang una kong magiging biktima. Tama na. Magsitigil kayo, may paraan pa. Hahanap ako ng paraan. Hihingi ako ng gabay sa aking mga apyan upang malaman kung anong tunay na nangyayari. Huwag nating dagdagan ng gulo. Kung galit man ang tao sa akin, naiintindihan ko yon dahil namatayan sila. Kung mas malawak pa sana ang kaalaman ko, hindi mangyayari to. Pero Lolo, hindi na tumatalab yung mga langis mo. Yung ibang kapitbahay natin, hindi na nila tinatanggap yung bigay mong tulong. Si Aling Marites, itinapon niya yung binigay mo na pananggala. Baka nilalamig ang mga sanggol sa gabi, kaya sila inuubo. Hindi yan ang rason. Dahil kasi sa polusyon sa hangin. Yung pulbura sa gera. Naririnig na nga natin dito yung putukan. Ibig sabihin lang nun, malapit sila sa atin. Lolo, kung umalis na lang kaya tayo dito. Tama nga po nyo, Mang Tonyo. Mas makabuti lumayo muna tayo dito. Magtatahi ako ng mas makakapal na lampin para sa mga sanggol. Baka makatulong ito sa pagtulog nila. Tutulong po ako sa pagtatahi, Miss Ganda. Huwag na, Paolo. Mas kailangan ka ng Lolo Tonyo mo. Siya ang tulungan mo. Sinubukan ni Lolo Tonyo na hikayatin ang buong nayon makipot na lumikas. Ngunit tumanggi ang mga tao dahil hindi nila kayang iwan ang kanilang pangkabuhayan. Lalo pat malawak ang kanilang sakahan at dagdag pa nito ay nawala na din sila ng tiwala sa Lolo Tonyo ko. Paano ba yan, Ignacio? Marivic, Paolo, ayaw nila sa solusyon na naisip natin. Malalagay sa alanganin ang pangkabuhayan nila. Hindi natin sila masisisi, Mang Tonyo. Kasi mahirap din talaga kumita ngayon. Sayang naman po, di ba? Kung mapupunta lang sa wala ang pinaghirapan nila at iiwan lang din. Ang tigas din ng ulo nila. May mamamatay na nga, ayaw pa din nilang lumikas. Paano na tayo ngayon, Lolo? Ano nang gagawin natin? Hindi ko na alam po kung anong gagawin. Ang akala ko naman, aswang lang ang pwedeng maging banta sa atin. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito sa tanang buhay ko bilang manggagamot. Hindi naman tayo pwedeng tumunganga lang rito at maghintay ng himala. Ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Ignacio. Wala tayong mapapala kung maghihintay tayo ng himala. Ang pagkakasakit ng mga sanggol ang siyang dahilan ng pagkawala ng tiwala ng mga taga-nayon kay Lolo. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ang siyang nagtulak sa tuluyang pagtalikod nila sa Lolo Tonyo ko. Lolo, hindi na ako kinakaibigan ng mga bata na kapitbahay natin. Sabi nila manloloko daw ang lolo ko. Nako, huwag ka na malungkot, Apo. Ayaw ka nila kaibiganin, pues hindi natin sila bate, Apo. Nakakalungkot lang kasi, Lolo. Hindi naman natin kasalanan kung bakit nagkakasakit yung mga sanggol nila pero tayo pa yung parang naging kontrabida. Nakakainis.
Ang tao na may tunay na malasakit ay siyang dadanas ng maraming sakit at pait. Tunay na mabait ang Lolo Tonyo mo. Gusto kong magalit din sa kanila, pero hindi ko magawa kasi nga, kagaya ko, pareho lang kaming lahat dito na walang magawa. Parang naiisip ko tuloy na wala akong silbi eh. Huwag niyo po masyadong damdamin ang mga pangyayari, Mang Tonyo. Lilipas din ito at malalagpasan din natin to. Sana po malagpasan natin to sa mas lalong madaling panahon kasi masyado ng maraming inosenteng bata ang nadadamay. Nakita nyo ba yung manok na itinabi ko kanina? Para kasi sa hapunan natin yun eh. Diyan ko lang nakita yun kanina. Baka nalagay mo sa ibang lagayan at baka nakalimutan mo lang. Hindi eh, dito ko lang yun nilagay. Ano naman to? May magdanakaw na naman dito. Masyado naman yatang maraming problema sa nayon na to. Tutulungan ko po kayong hanapin yung manok kasi baka nandyan lang po yan. Mabuti pa po, tulungan mo ang Ate Marivic at Kuya Ignacio mo sa paghahanap. Eh ikaw Lolo, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin na magmumukmuk ka na naman sa kwarto mo kagaya ng ginawa mo nung nakarang araw. Hindi Apo, may gagawin akong orasyon. Sige po, tutulong lang po ako sa paghahanap dito. Parang ito yun ah. Ito yata yung manok na sinasabi mo, Ignacio. Hindi ba? Oh, yun nga yun. Akin na nga. Parang kulang na to ah. 3 hita kasi to ng manok kanina eh, pero ngayon 2 na lang. Po, sino po yung kukuha niyan? Hindi pa naman po tayo kumakain. At saka wala naman kaming pusa dito eh. Kukulangin na to para sa ating 3. Ang tigas din ng kumuha ng 1 hita ng manok ah. Parang may naririnig ako sa labas. Anong sabi mo? Parang may kumakain eh. Naririnig ko yung tunog ng pagmuya. Sino nandyan? Labas! Ay, Santa Maria, Santa Magdalena, Senyor Nazareno, Ay! Sino ka? At bakit nasa iyo yung hita ng manok? Hindi ka naman taga nayon makipot. Mabait po akong babae. Ano? Babae ka? Eh di hamak na mas malaki pa ang katawan mo sa akin eh. Aray naman babae ako sa puso't diwa. Ikaw bakla ka, magnanakaw. Wag po. Nagutom lang talaga ako. 2 araw na akong pag-alagala kaya nung nakaamoy ko ng mabangong pagkain, sinundan ko kaya napunta ako dito. Anong nangyayari dito? Ay, magandang araw Holo. Wala po akong masamang intensyon. Nagutom lang ho talaga ako. Ano ang pangalan mo? Ako po si Ramoncito sa umaga, Cindy sa gabi. Umayos ka ng sagot pag tinatanong ka. Pasensya na aking prinsipe. Ako isang prinsesa na nagutom lang kaya palimos naman ng iyong pandesal. Pagkain. Kahit kunti lang, pagbigyan mo na ako sa manok, parang hita lang maawa na kayo sa akin. Tuloy ka. Paolo, bigyan mo ng pagkain yung taong yan. Pasok ko kayo, Kuya Ramoncito. Masyadong masakit sa tenga yung salitang kuya. Okay na kung ate na lang. Ha? Lalaki po kayo, di ba? Sa umaga, pero prinsesa ako sa gabi. Cute-cute mo. Naubos ni Kuya Ramoncito ang ulam namin panghapunan dahil na din sa gutom niya. Naikwento din niya na isa silang grupo ng mga medical student na tinambangan umano ng isang halimaw sa daan, kung kaya't naligaw siya kakatakbo sa kung saan-saan na daan. Kaya pala ang laki ng katawan mo kasi ang lusog mong kumain. Kasi, ang sarap mo. Ano? Ha? Ng manok mo? Ang sarap ng manok mo. Sabi kasi sa akin ni Paolo, ikaw nagluto ng manok. Masarap talaga ako magluto. Paulo, pinapatawag ka ng Lolo Tonyo mo. Opo, pupunta na po ako. May asawa ka na pala? Ay nako, hindi. Hindi kami magkaano-ano ni Ignacio. Buti naman. May pag-asa pa pala ako sa'yo, Ignacio. Tumahimik ka nga. Tapos siyang mata mo sa akin. Gusto mo dukutin ko yan kung saan-saan makatingin eh. O hindi ikaw talaga yung assuming. Pero okay lang kasi kung ang assumption ko ay totoo. Sana, tama ako lagi tungkol sa'yo. Patungkol saan naman ang assumption mo? Na ikaw ang Prince Charming ko. Alam mo, kakain ka o magsasatsat ka? Kasi kung hindi ka naman kakain, akin na lang yung ulam. Ay, wag naman. Eto na nga kakain na ako. Tatapusin ko na itong pagkain ko at sasabihin ko na kung anong nangyari sa amin sa daan. Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Ramoncito. Pagkatapos. Diyos mio, lolo naman. Para ka namang kabute, bigla ka nalang pasulpot-sulpot. Alam nyo ba na ninenervyos talaga ako?
Akala ko kasi maghahatid lang kami ng gamot sa kampo ng sundalo. Wala naman sa usapan, mapapalaban kami sa mga aswang dito. Aswang po? Oo, aswang. Sa laki ng aso na sumalakay sa amin ng kasamahan ko, wala nang iba pang paliwanag doon. Nakasisiguro akong aswang yon. Halos matawag ko lahat ng santo kakatakbo kung alam mo lang. Maghahatid kayo ng gamot? Ibig sabihin, may gamot yung bag mo. Oo, ihatid ko sa kampo. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Matapos ang usapan na yon, ay napagkasunduan namin na gamitin ang mga gamot na dala ni Kuya Ramoncito upang malutas ang sakit sa mga sanggol sa nayon. Labis naman ang tuwa ng mga taga-nayon sa mabilis at epektibong gamot na dala ni Kuya Ramoncito. Kung may hiwaga man sa panggagamot ng mga albularyo, ay may hiwaga din pala sa medisina. May mga bagay na hindi nalulutas ng buhay na salita lamang, kagaya din ng mga bagay na hindi maipaliwanag sa mundo ng siyensya. Ay, naku! Alam mo, parang matatay ako sa pinagkakagawa ko. Bakit naman? Kasi lolo, dapat sa mga sundalo to Paano na lang pag humarap ako sa may katungkulan? Anong sasabihin ko? Na inatake kami ng alagad ni Satanas at napunta ako sa nayon na may sakit, ganon. Baka ipako na ako sa krus ng mga seniors namin sa hospital. Naku, sana nagpakain na lang ako sa aswang di multo na lang ako ngayon, palutang-lutang, walang stress. Tetestigo kami dito sa nayon, Makipot. Dahil sa iyong kabaitan, naligtas namin ang mga sanggol dito. Halos mawalan na nga kami ng pag-asa. Buti na lang at dumating ka. Sana ganun na nga ang nangyari at makinig sila sa akin. Parang ayaw ko na yata umuwi sa amin Sa ayaw kong makasalubong yung yung aswang na yun. Mas lalong ayaw ko masermonan, no? Kasi kadalasan kasi sa mga seniors, hindi naniniwala sa mga ganyan, sa mga aswang-aswang na ganyan. Talagang totoo ang mga aswang, Ramoncito. Dito sa amin, naging normal na lang sa amin ang magambala ng mga nilalang na yan. Kasama na namin silang nabubuhay dito. Kaya kami, nasanay na kami sa kanilang presensya. Naku! Ikakamatay ko dito, Lolo Tonyo, no? Akalain mo, dun sa bayan namin, ang mga aso kinakatay. Tapos pagdating ko dito, yung mga aso yung pumapatay. Ibang-iba ang buhay dito sa probinsya. Sinabi mo pa, hindi naman ako deboto ng kung anong santo, pero ng gabing yon, Diyos ko po, natawag ko lahat talaga ng pangalan nila. Kung may liwanag, palaging may dilim. Kasi sa buhay, hindi naman palaging umaga. Ay, hala, malapit na palang gumabi. Mabuti pa, bumalik na tayo sa kubo nyo, Lolo Tonyo. Kung kailan naman namin naisip na okay na ang lahat dahil sa nagamot na ang mga sanggol, ay siya din ang pagsalakay ng mga masasamang loob sa aming nayon. Natuntun kami ng mga rebelde at pwersahan kaming pinalabas sa aming mga kubo sa eksaktong 12:00 ng gabi. Lolo, natatakot ako, may mga baril sila. Huwag kang matakot, Apo. Andito, lolo mo. Poprotektahan tayo ng Diyos. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Mang Tonyo Sasalakay yung mga yan dito sa atin. Diyos ko, nakaligtas na nga sa aswang, mababaril naman. Ano ba tong takbo ng buhay ko? Buhay pa ba to? Parang pakiramdam ko magiging kwento na lang ako bukas. Ang mananakit sa kapwa Pilipino ay isang taksil sa bayan! Hoy, Gaga! Huwag kang sigaw na sigaw dyan. Mapapadali pagkikita natin kay San Pedro niyan Hala, si Marivic naglalaway siya. Diyos ko, nagkakarabis ka ba? Wala pa naman akong dalang anti-rabies. Hala, si Ate Marivic, tinubuan siya ng matalim na pangil. Tapos, kumunot yung balat niya, parang aso. Bangkilan! Isang bangkilan si Marivic! Naku, Marivic! Huwag mo naman kaming kainin. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit ni Ate Marivic sa mga rebelde at ura-urada niya itong pinagpapapatay. Ang kanyang pagbabagong anyo bilang aso ang siyang nagbigay sa kanya ng liksi, dahilan upang hindi siya tamaan ng bala ng mga ito. Hindi masundan ng aking mata kung gaano kabilis gumalaw si Ate Marivic at agad niyang naubos ang mga masasamang loob. Marivic! Tama pa lang talagang hinala ko sa'yo. Kaya pala kalmado ka lang kasi isa ka palang bangkilan.
Hayaan niyo akong magpaliwanag. Yung anyo mo kanina, ganyan na ganyan din yung nakita ko nung gabi na may sumalakay sa amin. Kilala mo ba kung sino yung nagtangka sa buhay ko at sa mga kasamahan ko? Saan nyo dinala yung mga kapwa ko medical students? Wala akong alam. Ramoncito, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako masama. Iba ako. Kami ng pamilya ko. Iba kami. Iba? Anong pinagkaiba mo sa kanila? Pareho lang naman kayong lahat. Nakikita mo ba yung mga katawan ng pinatay mo? Tingnan mo nga. Yan ba ang sinasabi mong naiiba? Pakinggan po natin si Ate Marivic. Niligtas niya po tayo sa mga masasamang loob. Pinaglaban niya tayo laban sa mga rebelde. Niligtas? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Paolo. Hindi niya tayo niligtas. Ginawa niya yon dahil malalagay din siya sa panganib. Pero kung nagkataon na pabor sa kanya yon, hahayaan niya lang tayong mamatay. Hayaan niyo muna akong magpaliwanag. Kaya kong magpaliwanag. Parang awan niyo na. Hindi ako masama, kagaya ng nakikita ninyo. Ang dahas ay dahas, Marivic. Masama ka pa rin dahil isa kang bangkilan. Aray! Aray! Tigilan mo yan, Mang Tonyo! Mang Tonyo, tigilan mo yan! Nang lingunin ko si Lolo Tonyo, ay nakaluhod ito sa lupa at nagdadasal ng mga buhay na salita o kaya ay Latin panlaban sa aswang na bangkilan. Nasasaktan si Ate Marivic, ngunit hindi ko mawari kung bakit noong nandun pa siya sa bahay ay hindi siya tinatablan ng mga orasyon ni Lolo at parang wala lang yun sa kanya. Hindi siya nakatiis at agad na lumayo. Naging isang uwak ito at lumipad sa langit sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nakita mo yun, Mang Tonyo? Nagpatuloy ka ng isang halimaw sa kubo mo. Noon pa man ay tama palang hinala ko. Nakakapagtaka ang pagiging maputi niya dahil sobrang putla. Nagdududa ka pala eh. Ba't hindi mo man lang sinabi kay Mang Tonyo nang mabantayan ng kilos ng Marivic na yon? Paano kung umatake yun habang tulog kayo di natuloy yung tulog nyo sa walang hanggan na pahinga? Hindi naman nakikinig yung matanda na yan sa akin. Kasi simula ngayon, susundin ko na ang gusto ko. Lilikas ako at sa gustong sumunod o sumama, okay lang sa akin. Pero ayoko ng mahina. Yung matatanda na mahina na maglakad, pasensyahan na lang tayo kung may iwan kayo sa daan. Ho, paano si Lolo Tonyo? Iwan mo ng lolo mo, Paolo. Sa gera, walang lugar ang mahihina, kaya mag-isip ka ng mabuti. Hindi ko iiwan ang lolo ko. Siya ang tumayong nanay at tatay ko kaya hindi siya mahina para sa akin. Higit na mas malakas ang lolo ko kaysa kahit kanino man. Ano pa nga bang inaasahan ko sa'yo kung ano ang puno, siya din ang bunga. Kung ang lolo mo ay mahina ang utak, ganun ka din. Mga pabigat. Huwag mo tawagin pabigat ang lolo ko. Dahil nung hinang-hina ka, siya ang nagpagaling sa'yo. Ano pa ba ang tawag sa matandang mahina ang pandinig na hindi na tumatalab ang panggagamot? Di pabigat. Akala ko sundalo ka na nagpoprotekta sa mga mahihina. Hindi pala. Hindi ka tunay na lingkod ng bayan. Masama ang ugali mo. Sa pagiging sundalo, kung malalagay sa alanganin ng isang matanda at bata, masuunahin namin ang bata dahil mas marami pang oras ang natitira sa kanya. Samantalang yung matanda, mamamatay din kalaunan. Ayoko iwan ng lolo Tonyo ko. Tama na. Sasama tayong lahat sa paglikas, bata man o matanda, pwede ba? Hindi ko iiwan ng lolo ko. Huwag ka mag-alala, Paolo. Hindi ko iwan ng lolo Tonyo mo, sasamahan ko kayo. May punto siya, Paolo. Masyado na akong mahina para isama sa paglikas. Naku, Lolo. Huwag ganon. Isasama ka namin kahit anong mangyari. Ako mismo ang magpoprotekta sa inyo. Madalas man akong prinsesa. May pagkabarako din paminsan-minsan. Kaya Ignacio, awat na. Mauna ka na sa paglikas kung gusto mo. Bahala na nga kayo. Marami ang sumunod kay Kuya Ignacio at piniling lumikas sa mga panahong yun dahil na din sa mga rebelde at pagsaksi nila sa isang aswang na bangkilan. Matatalim ang mga tingin na binibigay ng mga taga-nayon sa amin noong mga panahong yun, bagay na hindi ko pinagbigyan ng pansin dahil ang nasa isip ko ay ang aking lolo Tonyo. Hihintayin ka namin ni Lolo Tonyo mo dito. Kunin mo yung mga gamit na sa palagay mo ay magagamit natin sa paglikas tulad ng kumot o kaya mga piraso ng damit. Ha? Opo, bibilisan ko lang po. Babalik din ako. Lolo, Kuya Ramoncito. Bakit kaya ganun na lang ang galit nila sa amin? Narinig ko ang mga usapan. Kahit anong tulong natin, walang pasasalamat. Bakit kaya?
Kasi Lolo, parang ang tingin nila sa atin nang galing lang tayo sa isang magandang pagkakataon. Hindi nila nakikita ang hirap ng pinagdaanan natin. Totoo yan. Nandyan na tayo para tumulong sa kanilang panahon ng pangangailangan. Pero sa mga tao, iba ang iniisip. Kaya't nagalit sila sa atin. Baka iniisip nilang hindi tayo apektado dahil sila lang ang namatayan. Pero Lolo, ang totoo, tayo rin ay nagdurusa sa mga oras na yon. Pero hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Ang importante, nagawa natin ang tama. Ang tulong natin ang nagbigay ng pag-asa sa iba. Tama ka, Lolo Tonyo. At mas lalong hindi tayo nandito para sa kapalit. Ang importante, nakagawa tayo ng mabuti. Kahit gaano pa ang mga batikos, wala tayong dapat ikahiya. Oo nga. Minsan ang mga tao, hindi nila naiintindihan ang tunay na layunin ng pagtulong. Napakahirap para sa kanila. Kung isipin nila, kung hindi tayo tumulong, sino ang gagawa? Ang bayan na ito, dapat ay sama-samang nagtutulungan. Pero nakikita ko may mga tao pa rin na masyadong makasarili. Totoo yan. Minsan, mas madaling magalit kaysa umunawa. Pero kailangan pa rin tayong umusad. Kailangan natin silang yakapin at ipakita ang ating intensyon. Hanga din ako sa kabaitan mo, Lono. Dahil kung ako, hindi ko sila kakausapin at tutulungan kahit kailan, ever. Bahala sila sa buhay nila. May dahilan kung bakit mas matanda ako sa kanila. Dahil ako ang dapat na mas umunawa. Nako, kawawa naman si Paulo. Sinisigaw-sigawan ni Ignacio, nako, pangit na siya para sa akin. Nandito na po ako. Halina po kayo, Lo. Medyo malayo-layo pa po yung lalakarin pero makakaabot po rin tayo. Ay, may naisip ako na mas magandang paraan. Lolo Tonyo, gusto mo buhatin na lang kita sa likod ko? Ay nako, wag na. Baka mabigitan ka lang. Sige na, Hulo. At saka sanay din ako magbuhat ng mabigat, no? Kaya walang problema yan sa akin. Habang naglalakad kami, ay may nararamdaman kaming parang may nakasunod, kaya panay din ang lingon namin sa likod. Ngunit si Lolo Tonyo ay walang tigil sa pagdadasal gamit ang mga buhay na salita, dahilan upang hindi makalapit sa amin ang nagmamasid sa may masukal na parte ng daan. Alam mo, pag may sumalaki sa atin dito, Paolo, wala na akong pake talaga. Kakalbuin ko sila, grabing perwisyo talaga tong binigay nila sa akin, no? Noong una, akala ko nakaligtas na ako sa aswang na bangkilan, bigla naman may mga rebelde ako na nakita na namamaril. Tapos, ito pala si Marivic, isa palang bangkilan. Diyos ko, pinaganda pa naman babae. Hindi ko nga po naisip na magkakaroon ako ng ganitong karanasan, Nung una, pakwento-kwento lang si Lolo yung tungkol sa mga nilalang na yan, pero ngayon nakita ko na talaga sa dalawang mata ko, naniniwala na ako. Okay ka lang ba dyan, Lo? Naku, magsabi ka lang kung ano nararamdaman mo, ha? Medyo giniginaw nga ako Ay, may dala ho ba kayong jacket? Paolo, may dala kang jacket? Wala pong jacket si Lolo pero may uniforme pang sundalo po akong dala. Yung suot-suot po ni Kuya Ignacio nung unang gabi na humingi siya ng saklolo. Hay nako, mabuti pa, kunin mo at ipasuot mo sa lolo mo muna para malabanan niya yung lamig. Saan na kaya yung uniforme? Dapat nandito lang yun Ano, Paulo? Di mo pa nakikita? Naku, medyo malayo na sila oo nga po pero hindi ko mahanap. Ang dami kasing laman ng bag ko Teka lang po, nandito na yun, sigurado po ako. Sigurado ka bang nalagay mo yan sa bag mo? Oo tandang-tanda ko kasi isasauli ko yun kay Kuya Ignacio. Teka, ito na. Ay, ang luma naman pala ng uniform. Ay, teka, bakit na kay Ignacio to? Kasi po, siya yung may-ari ng uniforme na yan. Hay nako, imposible. Sergeant Lieutenant Ignacio V. Wang. Kilala ko to, Paulo. Lolo ko to Bakit na kay Ignacio to? Ewan ko po Baka magkapareho lang sila ng pangalan. Hindi ako nagkakamali. Paulo, yung lolo ko, patay na. Hindi na natagpuan yung katawan simula nung kasagsagan ng World War II. 1940s pa yun. Hindi na nga na-recover yung katawan ng lolo ko saka nasa itlog pa nga ako ng papa ko nun ano pong ibig niyo sabihin? Huwad ang Ignacio na kasama natin. Hindi siya sa Ignacio. Kung ganun, ano pong gagawin natin ngayon? Maghanda ka, Paulo. Mukhang mapapalaban tayo. Lolo Tonyo? Alam ko na ang gagawin ko. Ako ang bahala sa pagsalag ng sabulag at pananggalan ng Ignacio na yon kung sakali mang hindi siya normal na tao. Grabe naman itong pagsubok sa buhay ko. Gusto ko lang naman maging doktor. Kakalabanin ko pala pati aswang. Diyos ko po. Nako,
Lolo Tonyo, pagkatapos nito magpapaturo ako sa inyo ng mga Latin ha. Mukha kasing nakatadhana sa akin maging albularyo kaysa doktor eh. Ako din po, Lo. Turuan niyo po ako. Walang problema yan sa akin, Apo. Naglakad kami ni Kuya Ramoncito na karga-karga si Lolo. At nakaabot din kami sa mga taga-nayon sa daan. Hindi pa kami nakakalabas sa nayon makipot, pero matatanaw na namin ang labasan mula sa aming kinatatayuan. Hala, ba't tayo tumigil? Ibababa muna kita, Lolo Tonyo ha. Magtatanong ako kung bakit tayo tumigil at saka hanapin ko si Ignacio. Nangangati na kasing bibig ko para itanong ko yung tunay niyang pagkatao. Sige po, dito lang po kami ni Lolo at nakahanda po kami kahit anong oras. Hoy, Ignacio. Si Ignacio ka ba talaga? Anong pinagsasasabi mo? Sergeant Lieutenant Ignacio V. Wang pala ha. Lolo ko ang taong yon. Lolo ko ang may-ari ng uniforme na sinasabi mong sayo. Sino ka ba talaga, Ignacio? Wala ka ng pakialam kung sino ako kasi hindi na yun importante sa ngayon. Anong ibig mo sabihin? Mga kasama, may sasabihin ako. Sa gabing ito, kayo ay akin ng pinapalaya. Ano? Pinapalaya ka mo? Sino ka ba? Si Emilio Aguinaldo? Manloloko ka! Hindi pala Ignacio ang pangalan mo! Sino ka ba? Ngayong gabi ay magiging pahinga nyo na sa walang hanggang pagtulog dahil kayo ang aking handa para sa aking mga tapat na alagad. Ha? Anong alagad? Aking mga kasamahan, tapos na ang inyong panahon sa pagtatago. Labas na at magsimula na ang ating piyesta! Hoy ikaw, Ignacio! Huwag mo na nga akong tawagin sa pangalan na yan dahil tapos na ako sa pagpapanggap ko. Kung ganon, ano ba ang pangalan mo? Ang tunay kong pangalan ay Eliodoro. Hay nako, magpanggap ka na lang ng Ignacio sa buong buhay mo. Dahil mas maganda pakinggan kaysa pangalan mong totoo. Amoy tae. Hindi lang ikaw nakapaghanda, kundi kami rin. Ikaw, Eliodoro ka. Ako si Ramoncito C. Wang, apo ni Sergeant Lieutenant Ignacio V. Wang, na nagsasabi na ang tao na manggagamit ng pangalan ng iba ay wala lang, fake siya, ikaw malaki kang fake. Kahit ano pang sabihin ninyo, nahulog na kayo sa patibong ko. Ako ay isang alan, kasing bangis ng bangkilan. Makapal ang balat namin at higit na mas matigas kumpara sa mga bangkilan. Kaya anong laban niyo sa amin? Wala naman talagang polusyon. Kami ang dahilan sa pagkakasakit ng mga sanggol sa nayon dahil sa habay namin na epekto sa tuwing inamoy namin ng mga mababangong sanggol. Ikaw, Tonyo, ang dali mo lang mauto kagaya ng apo mo. Ang kabaitan nyo ang naging kahinaan nyo. Ganun ba? Talaga bang kami ang nahulog sa patibong mo? O kayo ng mga kalahi mo? Ano? Anong ginagawa mo rito, babaita ka? Matagal nang natutunugan ni Mang Tonyo na ikaw ang alan. At yung mga sanggol na patay na, palabas lang namin yun. Maging ang rebelde na pinatay ko ay mga bangkilan din. Pero mas nakakagulat ay hindi ka pala talaga si Ignacio. Matagal ka nang hinahanap ng mga kalahi mo. Eliodoro, ikaw pala ang taksil na alan. Lolo, ano po ito? Apo, pasensya na kung hindi ko sinabi sa iyo ang plano ko. Kami lang ni Marivic ang nakakaalam nito. Matalik na kaibigan ko ang ina ni Marivic at humingi ako ng tulong sa kanila dahil hindi ko na kaya mga nangyayari sa nayon. Yung araw na pinag-igib kita ng tubig ay plano ko yon at ni Marivic na makita mo siya doon na nakahundusay. Lolo naman dapat sinama mo ako sa plano mo. Kailangan yun, Paolo. Sakto din kasing malapit lang sa nayon yung nagtatago ang isa sa mga kasamahan namin na nagtaksil sa panunumpa at nang aatake sa mga tao. Kaya dapat si Tonyo lang at ako ang makakaalam dahil pag binanggit namin ang pangalan niya sa harap ng isang tao na hindi marunong ng sabulag, maririnig niya yun at baka lumayo pa ang pasaway na bangkilan na yun. Pero napatay ko na siya. Kaya wala nang dapat ipag-alala pa ang mga bangkilan sa nayon makipot. At isa na lang ang natitirang kalaban natin. Mga kasama, lumabas na kayo dyan! Asan ba kayo? Wala na ang mga kasamahan mo. Pinatay na namin sila. Tayong dalawa ang magtutuos ngayon, Eliodoro. Hindi ako papayag! Hindi! Wala ka ng kawala dahil nakipagkasundo na ang hari ng mga alan na paslangin ka dahil sa pagtaksil mo sa kanilang grupo ilang dekada na ang nakakaraan. Agad na lumuhod ang lolo Tonyo ko sa lupa
at dumura ng laway rito. At nagsimula sa isang orasyon habang ang dalawang aswang ay nakikipag-away sa isa't isa. Madali lang ang laban at nanaig ang lakas ng bangkilan laban sa Alan. Agad namang pinagwalang bisa ni Lolo Tonyo ang mga sabulag sa mga taga-nayon at nagtaka sila kung bakit nandun sila sa gitna ng daan sa kalaliman ng gabi. Tumawa lang si Lolo Tonyo at pinauwi silang lahat. Ang galing niyo po, Ate Marivic. Nalinlang niyo kami talaga. Malamang, nanirahan ako sa mundo ng 100 taon. Kaya imposibleng hindi ako magiging expert sa panlilinlang. 100 years old ka na? Ha, mas antigo pa yan sa akin. Lolo, mas malakas naman pala ang bangkilan kaysa sa Alan. Bakit hindi niyo po hinuli si Eliodoro na yun agad-agad? Hindi kami kasing lakas ng Alan. Kailangan namin ang liwanag ng kabilugan ng buwan. Kaya hinintay muna namin ang kabilugan bago umatake. Likas na malakas ang Alan kaysa sa bangkilan. At mas lalo silang mas malakas sa tuwing madilim. Kaya eksakto ang lugar sa gitna ng daan. Ang Alan, hindi sila basta-basta na tinatablan ng mga buhay na salita. Dahil dati silang mga manggagamot na nahibang sa kapangyarihan ng dilim. Ang mga sanggol po, nasan po sila? At hindi po pagalit yung mga taga-nayon sa atin? Sa bulag ko yon. Gumagalaw ang taga-nayon sa kagustuhan ko. Nasa ilalim sila ng hipnotismo sa mga araw na yon. Ang mga rebelde po pala, kasamahan nyo rin, Ate Marivic? Oo, mga grupo din sila ng mga aswang na nagpanggap na maging rebelde. May kailangan din silang hulihin na paggala-gala na bangkilan. Buti na lang, napatay na nila yon. Paano naman po yung mga bangkay na pinaglalamayan sa nayon? Sa bulag yun, puno yun ng saging na hinulma namin para magmukhang sanggol. Pero kung yun ang idadaan mo sa bintana, babalik ulit yun sa pagiging saging. May ganun po pala. Ang astig niyo po. Mas astig ka, Paulo, dahil hindi mo iniwan ang lolo mo. Ikaw, Lolo, kailan mo nalaman na Alan yung nagpanggap na Ignacio na yun? Nung pinalo ko siya ng sandok, nagkatingin kami sa mata. Nakabaliktad ako sa mga refleksyon ng kanyang mata pero hindi ko sinabi kaagad. Dahil pag umatake sila, kadalasan sila magkagrupo. Kaya alam ko na marami siyang kasama sa paligid-ligid. Kaya kung noon ko siya kinalaban, mas marami pang mga tao sa nayon ang mapapahamak. Ikaw naman, Lolo, pinakaba mo ko. At malakas ka naman pala, binuhat pa kita, sakit tuloy ng likod ko. Ayos ka din pala, Ramoncito. Malakas pala ang prinsesa. Nasa pangangalaga ng kaibigan kong bangkilan ang mga sanggol. Maraming salamat sa iyo, Ramoncito. Malaking tulong din ang mga gamot mo. Maaaring nalayo namin sila sa Alan, pero hindi namin magagamot ang hika nila kung walang tulong mula sa iyo. Hay nako, hindi ko na tuloy alam kung anong tatawag ko sa iyo dahil antigo mo na pala. Akalain mo, 100 years old ka na. Ate Marivic, bakit hindi pa kayo magbalik loob sa Diyos para mamuhay kayo ng matiwasay? Noong unang panahon, Paulo, nagdasal kami sa kanya. Umaga't gabi. Pero tila bingi ang Diyos at hindi niya nakikita ang mga paghihirap namin sa kamay ng mga dayuhan. Pero wala na yung mga dayuhan. Matagal nang malaya ang Pilipinas. Tingnan niyo ang inyong paligid. Maaaring wala ng dayuhan, pero hindi pa tapos ang labanan. Sa pagkakataong ito, Pilipino laban sa Pilipino naman. Hindi po ba kayo nagsisisi na pinili nyo maging aswang? Hindi. Kasi dahil sa pagiging aswang, dito kami nagkaroon ng kapangyarihan na ginamit para makamit ang kalayaan na minsan nang pinagdamot sa amin ng mga dayuhan. Kung ang pagkapit sa dilim ay ang aming kalayaan, wala kaming pagsisisi, Paulo. Paano ba yan? Mukhang ligtas na ulit ang nayon makipot. Nako, Lolo Tonyo, magpapaturo ako sa iyo ng panggagamot ha. Kasi parang mas tumatalab yan At saka, alam ko nang may aswang pala. Diyos ko, kaloka. Ako din po, Lo. Gusto ko din. Sige, Marivic. Hanggang sa susunod ulit. Sige, mauna na ako sa inyo. Lolo, bakit hindi po natunugan ni Eliodoro ba yun na bangkilan si Ate Marivic? Natunugan niya, pero likas na mapanlinlang ang mga bangkilan. At lalo pat may angkin silang kagandahan na nagpapalambot ng puso ni Eliodoro na siyang naging dahilan ng pagkalito niya sa tunay na anyo ni Marivic.
Ay, ang galing naman. Kung magpakagat kaya ako sa bangkilan, baka gaganda din ako. Di wow. Naging matiwasay ang nayon makipot at kami naman ni Kuya Ramoncito ay tinuruan ni Lolo sa panggagamot. Dahil sa sabulag ni Lolo Tonyo ay hindi naalala ng mga taga-nayon ang mga nangyari sa gabing yun. Pati na din ang mga insidenteng pineke ang pagkamatay ng mga sanggol. Magandang araw. Anong ginagawa ninyo? Lolo, nag-aaral po kami ng mga halamang gamot. Magandang desisyon yan, Paolo. Ang pagiging albularyo ay isang mahalagang responsibilidad. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa herbal na medisina. Ano ang gusto nyong malaman? Ay ako po, gusto ko pong malaman kung ano yung halamang gamot na pwede natin gamitin at kung paano sila ginagamit. At saka kung paano din po natin malalaman kung ano yung sakit ng tao at saka kung ano po yung gamot na para doon. Mahusay na tanong. Magsimula tayo sa mga halamang gamot. Alam nyo ba kung ano ang lagundi? May nakita din po akong lagundi sa likod ng kubo, lo. Magandang bagay yon. Ang lagundi ay talagang mahusay na palunas sa ubo at sipon. Pwede niyong pakuluan ang mga dahon nito sa tubig at gawing tsaa. Pero dapat ay siguraduhin nating tama ang pagpapakuluan. Paano po kung may ibang sakit? May iba pa bang halamang gamot na yung ganun, yung pwedeng gamitin? Oo, maraming halamang gamot. Halimbawa, ang sambong ay magandang gamot para sa mga problema sa bato at sa pag-ihi. Ang bawang naman ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at sa pagpapalakas ng immune system. Yung bawang po na ginagamit sa pangluto, pwede ring ipanggamot? Oo, Paolo. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa, kundi isang natural na gamot din. Pero mahalaga ring malaman kung paano natin ito gagamitin sa tamang paraan. Lolo Tonyo, ano yung ginagawa ng albularyo pag may pasyente? Magandang tanong, Ramoncito. Kailangan nating makinig sa kwento ng pasyente. Dapat ay maunawaan natin ang kanilang mga sintomas. Minsan, kailangan natin tanungin sila tungkol sa kanilang mga nararamdaman at kung kailan nagsimula ang sakit. Paano po natin malalaman kung ano yung dapat na gamot? Minsan, kailangan natin gumamit ng mga ritual o panalangin para sa karagdagang tulong. Ano naman po yung mga ritual-ritual po na ginagamit ng mga albularyo? Maraming iba't ibang ritual. Halimbawa, pwede mag-alay ng mga bulaklak o prutas sa mga espiritu para humingi ng tulong. Minsan, may mga panalangin din tayong ginagamit para sa kalusugan ng pasyente. Nagpatuloy lang ang aming pag-aaral ni Kuya Ramoncito ng mga kaalamang pang-albularyo. Hanggang sa siya ay natagpuan ng kanyang mga kasamahan sa aming nayon at lumuwas pabalik ng Maynila. Isang gabi ay tinawag ako ng aking lolo at para bang nahihiwagaan ako sa kanyang mga sinasabi na para bang may mas malalim na ibig siyang sabihin. Paolo, apo, halika dito. May malaga akong nais ipaalam sa iyo. Ano po yun, Lolo? Isang bagong laro ba? O baka may regalo po kayo sa akin? Mas mahalaga ito kaysa sa mga laro. Ito ang mga librito at hiyas ng ating pamilya sa pagiging albularyo. Librito? Ano po yun, Lolo? Ang librito ay mga kasangkapan na ginagamit ng mga albularyo. Sila ang nagbibigay ng tulong sa mga tao na may mga karamdaman. Makikita mo rito ang mga bagay na pinagkalooban ng kaalaman at kasanayan. Ano po mga to? Tignan mo itong alhadya. Ito ay isang simbolo ng ating pamilya. Gamitin mo ito upang maalala mo ang mga aral na aking ibinigay, ha? Pero Lolo, ang bata ko pa po para maging albularyo eh. Nako, huwag ka matakot, apo. Ang pagiging albularyo ay hindi lamang tungkol sa mga edad o kakayahan. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa, pakikiramay, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kailangan mong makinig sa mga tao at matutunan ang kanilang mga kwento. Pero paano ko po matututunan yan? Kailangan mong magsanay. Mag-aral ka sa mga aklat at makinig sa mga kwento ng mga matatanda. Minsan, ang mga sagot
ay hindi nakikita, kundi nadarama. Lolo, baka hindi ko magawa yan. Ang bata ko pa po, baka si Kuya Ramoncito, kaya niya yan. Hayaan nyo, pag nakabalik siya, sasabihin ko sa kanya. Pagsimula ka sa mga simpleng bagay, alamin mo ang mga halamang gamot sa paligid natin. Sige po Lolo, gagawin ko ang lahat para maging kagaya nyo. Dito sa paligid natin, makikita mo ang mga halamang makakatulong sa ating mga kapwa. Halimbawa, itong lagundi. Magandang gamot ito para sa ubo. Pero paano ko po malalaman kung anong halamang gamot yung kailangan? Yan ang magiging hamon mo. Kailangan mong tignan ang kalagayan ng taong nangangailangan. Obserbahan mo ang mga sintomas. Kasama ng iyong puso at isipan, malalaman mo ang tamang solusyon. Salamat po Lolo, excited na akong matutunan yung lahat. Narito ang mga talaan ng mga halamang gamot at kanilang mga gamit. Magandang magsimula ka rito. Ipinasa ito sa akin ng aking ama at ngayon ay ipapasa ko sa iyo. Salamat po Lolo, makakasigurado kayong pag-aaralan ko ito. Paolo, alalahanin mo na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa mga bagay. Ang kaalaman at pakikisangkot sa kapwa ang tunay na kayamanan. Opo Lolo, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting albularyo. Ang mga tao ay may kanya-kanyang kwento. Bawat sakit ay may pinagmulan. Kailangan mong makinig at umintindi. Minsan, ang simpleng pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa gamot. Lolo, paano po kung may bata na may sakit? Ano po yung dapat kong gawin? Una, alamin mo ang kanyang kalagayan. Pangalawa, makipag-usap ka sa kanyang mga magulang. Mahalaga ang komunikasyon. Tapos, batay sa iyong natutunan, magbigay ka ng solusyon. Naku Lo, parang mahirap naman po yan. Ang bawat hakbang ay may natututunan. Huwag kang matakot na magkamali. Lahat tayo ay natututo sa ating pagkakamali. Dumalaw sa amin si Ate Marivic at naikwento niya ang mga karanasan niya noong kabataan pa niya. Ate, kwentuhan niyo pa po ako tungkol sa mga lahi niyong bangkilan, Ate Marivic. Gusto mo ba? O sige Paolo, halika dito. Kailangan nating pag-usapan ang mga kwento ng mga aswang noong World War II. Ate, ano po yung koneksyon ng mga aswang sa digmaan? Ang mga aswang ay hindi lamang mga alamat. Sila rin ay bahagi ng ating kasaysayan. Noong digmaan, alam mo bang marami silang tinulungan? Pero paano? Sa mga kwento parang mga taksil sila. Yan ang akala ng iba. Pero may mga pagkakataong sila yung mga tagapagtanggol. Isang kwento ang dapat mong marinig. Sige ate, magkwento ka pa po. Noong panahon ng digmaan, maraming tao ang nawalan ng tahanan. Ang mga aswang, lalo na mga bangkilan, dahil sa kanilang kakaibang kapangyarihan, nagbigay ito ng proteksyon sa mga bayan. Tinulungan nila yung mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. Talaga po? Paano po nila nagawa yun? Naalala ko yung isang kwento. Isang bangkilan, katulad ko. Tumulong siya sa isang nayon. Nakatagpo kami ng isang grupo ng mga sundalo na nawawala sa giyera. Ano pong nangyari? Ang bangkilan na yun, si Rosa. Walang iba kung hindi ang aking matalik na kaibigan. Nagpakita siya sa mga sundalo. Sinamahan niya sila pa uwi. Pero hindi ito naging madali. Ang mga aswang ay kinailangan silang protektahan mula sa mga kaaway. Pero hindi ba takot yung mga tao sa mga aswang? Oo, pero sa mga pagkakataong to, natutunan nilang lumapit sa mga aswang para humingi ng tulong. Natutunan nilang hindi lahat ng aswang ay masama. Ano pong nangyari kina Aling Rosa at saka sa mga sundalo? Nagtulungan sila para magtayo ng mga barricade at mga taguan. Si Rosa ang lumikha ng mga ilusyon upang mailigaw ang mga kalaban. Sa kanyang tulong, nakaligtas ang nayon. Wow, ang galing! Pero paano naman po yung mga tao? Ano po yung nangyari sa kanila? Naging matatag sila. Nagkaisa ang mga tao at mga aswang. Unti-unting nawalan ng takot ang mga tao. Sa halip, natutunan nilang makipagtulungan.
Pero paano naman yung mga aswang pagkatapos ng digmaan? Binalikan ba sila ng takot ng mga tao? Oo, sa kalaunan. Pagkatapos ng giyera, nagbago ang pananaw ng mga tao. Nagsimula silang magtago mula sa dilim. Ngunit ang ala-ala ng kanilang tulong ay nanatili. Nakakalungkot naman po. Pero sa tingin ko, ang kwentong ito ay dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Oo, Paulo. Kaya naman, mahalaga ang mga kwentong to. Sa'yo, bilang isang magiging batang albularyo, maaari mong ipagpatuloy ang ganitong tradisyon. Ipakita mo na ang mga albularyo ay hindi lamang tagapagpagaling, kundi tagapagsalaysay ng mga kwento. Opo, gagawin ko po ang lahat upang ipasa ang mga kwentong ito. Alam mo ba, Paulo? May isang aswang na hanggang ngayon ay pinaniniwalaang nagbabantay sa bayan. Talaga po? Sino po siya? Hindi ko pwedeng sabihin. Baka kasi marinig niyang pinag-uusapan natin siya. Ayaw niya ng ganun eh. Sinasabing siya ay may kasanayang magpagaling ng mga sugat at nakakatulong sa mga tao sa dilim. Isang simbolo siya ng pag-asa. Wow, ang astig naman niya. Sa mga susunod na araw, pwede tayong magharap. Ngunit tandaan, hindi lahat ng aswang ay masama. Kailangan mong malaman ang kanilang kwento. Handa na po akong matuto ng lahat ng ito. Ang pagtulong sa mga tao at pakikinig sa kanilang kwento ay bahagi ng iyong misyon. Alalahanin mo, Paulo, ang kasaysayan ay buhay sa mga kwento. Salamat, Ate Marivic. Salamat sa kwento. Natututunan ko ng tunay na halaga ng pagtulong ay hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga nilalang na madalas ay ating kinatatakutan. Ang totoo niyan, Paulo, kung bakit ako napadalaw, ay nararamdaman kong malapit na ang oras ng lolo mo. Po, Sana, sa pagdating ng araw na yun, ay handa ka nang harapin ang responsibilidad na pinamana sa'yo ng lolo Tonyo mo. ibig niyo po bang sabihin? Pareho tayo ng iniisip, Paulo. At mukhang mas gusto na din ng lolo mo ang mabahinga. Nung nakaraan nga marami siyang sinabi sa akin na hindi ko maintindihan eh. Ikaw ay isang bertudes, Paulo. Kaya nananalaytay sa'yo ang dugo ng pagiging manggagamot. Kaya kusa mo yang matututunan pagdating ng panahon. Alam mo, akala natin dati ang mga aswang ay masama. Pero sa totoo lang, may mga kwento silang dala ng sakripisyo. Parang sila rin ay may mga layunin at dahilan sa kanilang mga ginagawa. Minsan, ang mga inakalang masasama ay may mga pangarap din. Kailangan lang nating makinig at maunawaan ang kanilang kwento. Kaya po pala mahalaga ang pangunawa, hindi lang ang panghuhusga. Sa parehong taon ding yun, Miss Esperanza, ay pumanaw ang lolo ko. Saktong uwi ng mama at papa ko sa buwan ng Disyembre. Walang maniniwala sa karanasang yun kung tutuusin. Pero hindi natin maikakaila na may tama sa mali at may mabuti sa akala nating masama. Ako si Paulo na nagsasabing huwag masyadong mabait dahil kung sino pa ang pinakain mo ay siya pa mismo ang titira sa'yo patalikod. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sa susunod, Apo,